Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Martes, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan pong Is it really wrong to judge? Matthew 7:1-5 at John 7:24 ay may magkaibang pahayag tungkol sa bagay na ito na marahil ay nagiging dahilan ng ating kalituhan sa topic na ito. Ngayon po ating lilinawin ang katanungang ito, is it really wrong to judge? Mga minamahal na mga kapatid, samahan po muna ninyo ako sa ilang talata at atin pong basahin ito. Matthew 7:1-5 ang sabi po, "Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of the sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." And then, may binabanggit naman po sa sa John chapter 7 verse 24. Ganito po ang sinasabi, "Stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid at tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa, one of the most misquoted Bible verse is Matthew 7:1. Na ang sabi po doon, "Judge not that you should not judge," or that you should not be judged. Pag tiningnan po natin ang talatang ito, nagpapakita po talaga ito ng isang kautusan na bawal humatol. Many take this as a command to never make any moral judgment. Many take this as a command to not even insinuate judging others, especially on the moral issues. Pero sinabi rin naman ni Jesus sa John chapter 7 verse 24, "Do not judge by appearances, but judge with right judgment." So alin po ba ang tama sa dalawang talatang ito? Ang huwag humatol o ang humatol ng tamang paghatol? So the Bible distinguishes between sinful judgment and righteous judgment. Meron pong tamang paghatol at merong maling paghatol. So the question is, when is judgment wrong? And when is it right? So therefore, sa ating pong pag-unawa ng talata ng John 7:24, hindi naman po talaga ipinagbabawal ang paghatol. Sa Matthew 7:1, nililinaw ang pagpapakita ng maling uri ng paghatol, kaya sinasabing judge not. Because if you are judging wrong, then you will be judged wrongly. Yun po ang tema, yun po ang context ng Matthew 7:1-5. Sa John 7:24, meron naman talagang paghatol na ginagawa. Pero yung paghatol na yon, kailangan ay tama. Kasi may humahatol nga dahil sa appearance, pero ang sabi, sa paghatol ninyo, hindi lang sa panlabas, kung hindi yung tamang uri ng paghatol. So, makikita po natin sa mga talatang ito, the Bible distinguishes between two types of judgment. The sinful judgment, pag humahatol ka na magkakasala ka, at meron din namang righteous judgment. Kaya yun po yung lilinawin ng ating pag-aaral ngayong umaga. When is judgment wrong? Kailan mali ang paghatol? The Bible warns against 4 types, and we are going to enumerate all 4 types of wrong judgment.
four types of what we can consider sinful judgment na hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ano-ano ba ito? Una, yung tinatawag na hypocritical judgment. Iyan po ang laman ng Matthew 7:1-5. Kaya po ipinagbabawal ang paghatol sa Matthew 7:1-5 kasi hypocritical yung paghatol na yan. Ang sabi kasi dyan, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and judge him, and you don't look and pay attention to the plank in your own eye? So, makikita po natin sa biblical example na yan ng Pharisee at ng tax collector, Jesus warns against judging others while ignoring our own sins. Tama? So, yan po yung biblical example. Pharisee and the tax collector. At yan po, sabi po sa Luke 18, kung titingnan po natin, itong magandang example pa niyan eh. Aside dun sa Matthew 7:1-5. Ang sabi po sa Luke 18:9-14, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Dito gumamit ng parable ang Panginoon para i-explain itong hypocritical judgment na ito. At ang ginamit na example sa atin, yung Pariseyo at yung tax collector who went up to the temple to pray. Ang sabi po sa verse 10, two men went up to the temple to pray. Dinistinguish ang dalawa, ang isa'y Pariseyo at ang isa'y tax collector. Sa paningin ng mundo, yung Pharisee dahil siya ay priest, taong simbahan, relihiyoso, banal sa paningin ng madla. At yung tax collector, because they are working for the Roman government, sila'y mga taksil sa kanilang hindi lang sa kanilang relihiyon, kundi taksil sa kanilang bayan, at sila'y kumukolekta ng tax para sa ibang bayan, sa manlulupig at sa mananakop na bayan, galit ang mga mamamayan sa kanila. Kaya kung titingnan po ng mundo, itong dalawang taong ito, isang banal at isang makasalanan sa tingin nila. Sa verse 11, ipinahayag pa ng Pariseyo ang kanyang katayuan sa kanyang panalangin. And he stood by himself and he prayed to God. Ganito ang sabi niya, I thank you that I am not like other people. That is how he started his prayer. Kunwari ay, Lord, thank you ha. Pero sa kanyang panalangin, punong-puno ito ng pagpapaimbabaw. Salamat Panginoon, di ako katulad ng magnanakaw, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa mga taong masasama. And most of the time, ganito natin sinusukat ang ating mga sarili. We judge ourselves in comparison to the much evil people we see in our surrounding. Kaya nakakatawa rito, pagdating sa ating sarili, we judge ourselves wrong and we judge other people wrong. Ang tawag dito, hypocritical judgment. When you look at yourself as, as somebody better than other people like the Pharisee, then you are using judging or judgment improperly. That is a sinful judgment. Inisa-isa pa niya kung ano yung kanyang mga ginagawa. Ano ang sabi niya? I fast twice a week. I give a tenth of all I get. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo. Ibinibigay ko ay 10 bahagi ng aking mga natatanggap. Pero sa verse 13, look at the tax collector. He stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beating his breast and said, God, have mercy on me, sinner. Tanong, hinahatulan ba ng Parisayong ito ang kanyang sarili? Yes. And he was judging himself properly. He was judging himself as a sinner.
Wala siyang pakialam dun sa kanyang kasamang nananalangin. Hindi niya iniintindi yung parisayong nakatayo din doon na nagpe-pray. He was not judging the other person, but he was judging himself. And he was judging himself properly. He considered himself a sinner. So verse 14, ang sabi ng Panginoon, I tell you that this man, rather than the other. No, Jesus is referring to that man, the tax collector. That man, rather than the other, that the Pharisees went home justified before God. Why? Because he judged himself properly. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen? So makikita po natin, the Pharisee judged the tax collector's sin while boasting his own righteousness. Kita niya yung puwing ng tao sa kabila, pero yung trosong nakaharang sa kanyang mata, hindi niya makita. Matthew 7. And Jesus condemned the Pharisees and his hypocrisy and justified the tax collector's humility. So, the parable of the Pharisee and the tax collector not only challenge us to be humble, but to judge properly. Amen? So, anong application nito mga kapatid? Examine yourself first, because true judgment begins with humility. Can we say amen to that? So that is the first type of sinful judgment. Ang tawag, hypocritical judgment. Now, the second type of judgment ay makikita natin sa John 7:24. Ito yung superficial judgment. Sabi diyan, stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Ano ba yung superficial judgment? Mababaw. Ang ibig sabihin ng superficial, mababaw na paghatol. And Jesus warns against judging based only on appearance. Kaya bawal na bawal yung hahatol ka dahil lang sa iyong narinig o nakita o wala kang matibay na ebidensya. No? At ito po ang pinagbabawal ng Panginoon. Yung sa perception mo lang, hindi nakabase talaga sa truth ang iyong judgment. Superficial. Ano po? Sa biblical example, ating makikita yung anointing ni David as king. Natatandaan niyo po ba yung 1 Samuel 16:6-7? Ang sabi po dyan, ito na yung pipili na si Samuel eh. When they arrived, Samuel saw Eliab. Inihanay kasi ni Jesse yung kanyang mga anak eh. Ipinarada ni Jesse yung kanyang mga anak dahil nagpapahanap na ang Diyos kay Samuel ng papalit kay Saul. At sinabi niya, pumunta ka sa bahay ni Jesse at i-anoint mo yung magiging kapalit ni Saul. Aba pagtingin ni Samuel, tingin niya, si Eliab na yon. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord anointed stands here before the Lord. Bakit? Kasi si Eliab matipuno, si Eliab marahil, malakas, malaki, mamasel, at nasa kanya yung katangian ng pwedeng hari. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Tapos dito makikita natin yung sinasabi sa John 7:24 na the Lord does not look at the things people looked at. People look at the mere appearance and they judge. But the Lord looks at the heart. God corrected Samuel because he assumed Jesse's eldest son was God's chosen king, and he based it
on the appearance, but God corrected him. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Anong application natin? Mag-ingat tayo sa paghatol. Mag-ingat tayo dahil lang sa nabasa natin sa Facebook. Mag-ingat tayo dahil lang sa nakikita nating opinion ng iba. Kung hindi, let us seek wisdom and discernment. Amen? Noong nagpalibot liham ang isang simbahan para kay Pastor Ruel at sinabing huwag kayong manonood ng tinig ng pag-asa, iwasan nyo nang pakinggan si Pastor Ruel. Nagtuturo ng kalituhan at guguluhin lang kayo kapag nag-aral kayo kay Pastor Ruel. Ang dami pong naniwala nang hindi naman kilala si Pastor Ruel. Di naman nila naririnig si Pastor Ruel. Pinagkakalat. Naku, huwag kayong makikinig dyan. Guguluhin lang kayo, lilituhin lang kayo niyan. Pero natutuwa po ako kasi ngayon may 36 pa akong nakikinig at nanonood. Marahil hindi ito na-impluwensyahan nung palibot liham, nung circular letter nung kanilang simbahan. Marahil nakikinabag sila dahil sa mga itinuturo natin dito. Huwag kayong hahatol agad. Dahil sinabi ng mga leader ninyo ang bagay na yon. Ang maganda, suriin din ninyo yung mga leader nyo kung nagsasabi sila ng totoo o humahatol sila ng mali. Lalo na sa inyong lingkod. Nakuha niyo po. So yun po, merong humahatol superficial. Mababaw. Hindi talaga totoo. Isa yan sa type ng sinful judgment. Pangatlo, yung tinatawag na condemning judgment. Sabi sa Santiago 4:12, James 4:12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Sino ka para humatol? Only God has the authority to condemn eternally. Minsan ito, yung sasabihin natin sa impyerno agad pupunta yan. Meron pong nagtanong minsan. Sabi, yun pong aking kapatid ay namatay. Siya po ay Roman Catholic. Hindi po siya na born again. Hindi po siya na bautismuhan sa simbahang born again. Saan po siya pupunta? Aba, karaka-raka ang sagot. Sa impyerno yan pupunta. How easy. How easy to say those things. And how easy to pass judgment and condemning others dahil hindi mo siya kaparehas. Dahil hindi mo siya nakasama. Dahil hindi mo siya nakita. Mga kapatid, kung kayo po ay kasama ng Panginoong Hesukristo nung araw na siya'y ipapako sa krus at nakikiusi habang si Jesus ay nakapako, sasabihin ninyo na yung dalawang magnanakaw na kasama ni Kristong nakapako ay parehong pumunta sa impyerno. How easy for us to pass judgment. Dahil magnanakaw yung mga yan, impyerno yan. Pero hindi nyo po ba alam na ang isa doon ay sinabihan ng Panginoon na ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Last minute, there was an ongoing conversation between God, between Jesus and that man. How do we know kung yung taong namatay ay kinausap at nakipagtipan ang Panginoon and at that point of death, converted? Alam po ba niyo yung bagay na yon? So only God has the authority to condemn eternally. Pagdating sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, tandaan ninyo, Diyos lang ang may kapangyarihan doon. Pagdating sa kaligtasan, Diyos lang ang may kapangyarihan doon. Ang salvation, monergistic, Diyos lang ang siyang may gawa. Ang biblical example, puntahan natin yung babaeng nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 8, 1-11. But Jesus went to the Mount of Olives at dawn.
He appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir." She said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Amen? So anong application natin dito? The Pharisee wanted to stone her, but Jesus exposed their hypocrisy. Hindi naman talaga sila totoong naglalapat ng judgment sa babaeng iyon. They can do the passing of judgment, pero the motive of the Pharisee and the scribes at this point is to trap Jesus. It is a hypocritical judgment at the same time and condemning judgment. Ang sabi ng Panginoon, sige, kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. And because all have sinned and fall short of the glory of God, walang nangahas. Jesus did not ignore the sin of the woman. He called her to repentance. Ang sabi po niya, go and sin no more. Go and sin no more. So ano application? We can recognize sin, but we must leave judgment, the final judgment, to God. Kagaya ng Panginoon, sinaway niya ang babaeng ito na wag nang mamuhay sa kasalanan. Pero ang paghatol, mga kapatid, ay sa Diyos. Amen? Pang-apat na maling uri ng judgment or sinful judgment ay yung tinatawag na legalistic judgment. Parating nasusulat. Hindi ko po sinasabing huwag sundin ang nasusulat. Pero dapat nating maintindihan ang mga nasusulat. Lalo ngayon, isyung-isyu yung mga hindi pagkain ng mga bagay na nakasulat sa Levitical law. Bawal ang ganito, bawal ang ganon, bawal ang biyak ang kuko. Pag kumain ka ng biyak ang kuko, parang nagkasala ka na ng pagpatay. Pag kumain ka ng walang kaliskis na isda, pag ikaw ay kumain ng dinuguan, para, di ba? They judge people legalistically. So tingnan po natin ang ilang talata, Colossians 2:16, "Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day." Pati po yung Sabbath, hindi na po issue dapat ng contention at hindi na po issue ng paghatol sa iba. But look at the Seventh-day Adventist. Alam niyo po ba ang teaching ng Seventh-day Adventist? Yung mga sumasamba ng linggo at hindi ng Sabado ay may tatak ng mga demonyo. Kasi yung tatak ng demonyo para sa kanila
ay yung sumasamba ng araw ng linggo. Alam niyo po ba yun? That is part of their doctrinal teaching. Na tayo na sumasamba ng linggo, tayo po ay may marka ng demonyo. And that is how they judge us. Yung iba naman na hindi kumakain ng dugo, hinahatulan natin. Yung naman kumakain ng dugo, hinahatulan ng hindi kumakain ng dugo. Yung kumakain ng baboy, hinahatulan natin. Yung mga hindi kumakain, hinahatulan natin. Napakadali nating humatol legalistically sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga. And look at the Pharisees. One biblical example of this. Basahin pa natin pala to. Matthew 59. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Ito yung pinakawalang kwentang uri ng pagsamba eh. Yung sasamba na lang kayo legalistically. You are doing things because iniraraos nyo na lang. At ang lahat ng ito ay human rules. Na kapag hindi ganon, naku, maling uri ng pagsamba. Kapag kumanta ka ng praise and worship, mali na ang pagsamba. Kapag ganito, mali na ang... Opo mga kapatid, meron pong tinatawag talaga na order at form of worship na hinihingi ang Diyos sa atin. Pero ang hinihingi ng Diyos na pagsamba sa atin ay ano? Yung espiritu at katotohanan. Yung nakasalig sa gusto ng Diyos at hindi lang yung gusto natin. Pag sinabing in the spirit and truth, dapat po yung katotohanan ng isinasaad ng Diyos sa kanyang mga salita. And the worship, even the liturgy, must be centered on the glorification of God alone. Kinamumuhian ng Diyos sa mga pagsambang nakasentro sa kaluwalhatian ng tao. And don't you know that even the preaching of a pastor can be sometime condemned by God if it is not in accordance to what the Lord desire. Amen po ba mga kapatid? Kaya tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Judging others based on human tradition rather on God's word is in vain. Ang paghatol, bunga ng tradisyon. Halimbawa, yung mga nagpapahaba ng buhok, pag nagpagupit na babae ngayon, condemn na dahil sila ay mahaba ang buhok. Tingnan po niyo yung mga miyembro ni Eli Soriano, yung MCGI. Ang haba ng buhok at namumuhi sila sa mga babaeng maiksi ang buhok. Ngayon naman, ito naman mga maiksi ang buhok, ganun din naman, hinahatulan yung mga nagpapahaba ng buhok. Both ways, we are judging people because of human traditions. Though sometimes it is biblical, pero those are just not that important para gawin pang major thing na pagtalunan ng mga relihiyon. Biblical example, yung mga Pariseo condemning Jesus for healing the Sabbath. Sinabi na sa Colossian, maging yung Sabbath, no? Ay wag nang maging daan ng mga paghatol. Do not let anyone judge you by what you can or what you eat or drink. Do not let anyone judge you with regards to religious festival, in regards to new moon celebration, or even the Sabbath day. Luke 6:6-11, basahin po natin. On another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching. And a man was there whose right hand was shriveled. The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. Again, katulad nung ginawa doon sa pagpepresenta ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, eto na naman, nakaisip na naman ng isang panibagong trap. Ang mga masasamang pariseyong ito at mga teachers of the law. They are looking for a reason to accuse Jesus. So they watch him closely to see if he would heal
on the Sabbath. Healing ang pinag-uusapan dito. Himala ang pinag-uusapan dito. Mabuting gawa ang pinag-uusapan dito. Gagawin mo ba yan sa araw ng pamamahinga? Pero si Jesus sa verse 8, alam niya. Jesus knew what they up and stood there. Then Jesus said to them, I ask you, alin ang mas makatuwiran? Which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or to destroy? Oo, bagamat iyan ay Sabbath. Ano bang dapat ginagawa sa Sabbath? Gagawa ng mabuti o gagawa ng masama? Huwag nating kakalimutan, iniutos ng Panginoon ang paggawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. And Jesus here was emphasizing a much greater principle. He looked around at them all and said to the man, stretch out your hand. He did so, and his hand was completely restored. But the Pharisees and the teachers of the law were furious, and they began to discuss with one another what they might do to Jesus. They elevated traditions over God's mercy and love. Amen? So anong application? Do not impose personal convictions as if they were divine commands. Dito mas makikita natin yung importansya ng ano ba yung dapat major at ano ba ang dapat doon sa mga bagay na hindi naman ganun ka major. Hindi po dinisregard ni Jesus dito ang Sabbath. Take note. Pero merong mas mahalagang ginagawa sa Sabbath. At ano yun? Ang bigyang kaluwalhatian ng Diyos sa araw ng Sabbath. Amen? We're not disregarding the Sabbath day of rest. Kung ginagawa man natin ito on Sunday, ang implication nito sa araw na yon, ang gagawin mo ay magbigay ng kaluguran pa rin sa Diyos sa paggawa ng mabuti. At hindi ang pagkikibit balikat para palampasin ang mga gumagawa ng masama at makiayon sa kasamaan. Amen? So, ito po ang apat na bagay na kung saan nagkakasala tayo sa paghatol. 4 types of sinful judgment that dishonor God. 1. Hypocritical judgment. 2. Superficial judgment. 3. Condemning judgment. At ito po yung pang-apat, legalistic judgment. Now, let us go to the positive. When judgment is right. Kailan naman tama ang paghatol? Ano po? So, the Bible commands righteous judgment. Especially in certain areas. Hindi po ito pinagbabawal. Una, judging doctrine and truth. 1 John 4:1, ano sabi? Dear friends, do not believe every spirit. Test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Sinasabi po rito, tingnan ninyo ang lahat ng espiritu kung galing sa Diyos. Hatulan kung hindi, dahil maraming lilitaw ng mga bulaang propeta. I-expose ang mga ito. Paalalahanan ng mga kapatid. Iwasan ang mga maling katuruan at ang mga bulaang propeta na naglipana. And we need to judge them. Madalas nyo naririnig yung mga pangalan dito ni na Kenneth Copeland, ni na Benny Hinn, ni na Joyce Myers, ni na Creflo Dollar.
ni Eddie Villanueva at ng mga nagtuturo ng mga prosperity gospel. They are false prophets, false teachers. Si Uriel Balano ng G12. We need to test the spirit of these people because they are serving their pockets. They are serving their stomach. And we need to warn our people in regards to these scammers of religion. And I will judge them based on the truth of God's word. Acts 17:11. Now the Berean Jews, look at the Bereans. The Bereans are considered to be more noble than those in Thessalonians. Tingnan niyo po, ang sabi po rito, pinagkumpara yung Bereans tsaka Thessalonica. At ang sabi rito, yung mga taga-Berea, mas noble. Bakit? Sila bago tanggapin ang anumang turo, nililinaw nila sa scripture kung ito ay totoo. Mga alagad na ang nagtuturo. They received the message with great eagerness, but they examined the scripture every day to see if what the Apostle Paul said was true. Kaya huwag tanggap ng tanggap, kahit po dito sa Tinig ng Pag-asa. Huwag kayong absorb ng absorb, suriin ninyo. Baka nga tama yung palibot liham na si Pastor Ruel ay nagtuturo ng maling katuruan. Baka nga si Pastor Ruel ay nagtuturo ng hindi ayon sa Biblia. Suriin ninyo. Hatulan ninyo ang teaching. Ngayon, kung sa pagbabasa ninyo, katulad ng mga taga-Berea, nakita naman ninyo matuwid. Nakita naman ninyo tama, share nyo. Lalo sa pastor nyo na hindi nagtuturo. Lalo sa pastor nyo na ubod ng tamad, linggo lang napunta. Babalik ng prayer meeting, magbabasa ng mga talata. Tapos sasabihin, ano masasabi nyo sa talata? Then mag-pray na tayo. 2 beses sa linggo lang, susweldohan nyo, nagre-reklamo pa. Nakulang yung sweldo nyo. Hindi ko sila hinahatulan, pero pwede nyo silang suriin. Especially if they're not teaching the truth and they are not doing the truth. Amen? Lugi kayo sa pastor nyo kapag ang pastor nyo hindi kayo inaalagaan. Hindi kayo tinuturuan. Tatanda kayo nang walang mga nalalaman sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? We must test teaching against the scripture. And this is what I am telling Winnipeg Unida Christian Church members. Every Sunday, nagtuturo kami, buksan niyo yung Bible ninyo. Tingnan ninyo kung yung mga tinuturo namin ay tama ang konteksto. Baka may sinasabi kami, hindi yun ang nakasulat. Suriin ninyo. So that our judgment may be right. Amen? Madedetermine natin ngayon kung sino nagsasabi ng totoo. Madedetermine natin kung yung tinuturo ay mali. At kapag mali, layas. Kapag hindi tama, iwanan. Kaya kung meron kayong may nakikinig ngayon na ikaw ay nasa simbahan, ang tagal-tagal mo na ron, wala kang natututunan, alis! Sinasabi ko sa iyo, humanap ka ng magpapalago sa iyo. Responsibilidad mo yun. Dahil yung pastor mo, irresponsibili. Ano yun? Walang responsibility. Ano ba yung term sa Tagalog noon? Irresponsible. Sa English pala yun. Kailangan mong maging kagaya ng mga taga-Berea. Amen? Biblical example, the Bereans, di ba yung Acts 17:11? Binasa na natin yan. They didn't blindly accept Paul's message. Si Pablo na yan, but they didn't blindly accept. Minsan,
Kapag sinabi ng pastor nila, magbigay, magpadala ng pera, di ba? Sinabi ni Kenneth Copeland, magpadala kayo ng 1,000 sa akin, bibili ako ng jet. And you will receive your healing right now. Alam na alam mong scam eh. Papadala ka pa rin. Sasabihin ni Eddie Villanueva, kayo na mga nandyan sa inyong mga bahay, kapit niyo yung kamay niyo sa television screen. Anong kinalaman ng kamay mo na ikakapit sa television screen? Binobola ka na pero ikaw kapit pa. Nadadaloy sa television screen yung power. O kaya yung pasusunurin ka sa prayer niya at you will receive the healing. Scam, kapatid, scam. But the Bereans, they didn't blindly accept Paul's message. They tested it against the scripture. Application? Test every teaching you hear. And this is my message today. Test every teaching you hear. Saan susukatin? Sa salita ng Diyos. Pag may ipinagawa, ang tanong, nasusulat ba yan? Inyutos ba yan? Huwag kayong sunod ng sunod nang hindi nyo muna tinetest. Amen? Yan ang una. Judging doctrine and truth. Second, judgment is right when church discipline. Judging is right if it is in the context of church discipline. Matthew 18:15-17. Now if your brother sins, go and show him his fault. Hindi ko konsintihin. Hahatulan yung kasalanan. Pero mag-ingat, may paraan paano to gagawin. Kung nagkasala kapatid, puntahan at ipakita sa kanya ang kanyang maling ginawa between you and him alone. Hindi sa social media, hindi sa Facebook, hindi ipapangalandakan kung ano ginawa. Di ba? Hindi mo na mababawi yun eh. Then ano sabi? If he listens to you, praise the Lord. You have won your brother. Ganon din ang prinsipyo. Mag-asawa, nagkatampuhan kayo, sumama loob mo. Ano sabi? Puntahan mo yung asawa mo. O kapatid mo, puntahan mo yung kapatid mo. Yung anak mo, puntahan mo yung anak mo. Yung kaibigan mo, puntahan mo yung kaibigan mo. Huwag mo ipangalandakan sa social media. Pag nakinig, naayos kayo, de praise the Lord. Sa verse 16 ang sabi, but if he does not listen, pag hindi nakinig, sa kanyang ginagawang mali, magpapatuloy, magsama ka ng isa o dalawa. Balikan nyo. So that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. Bakit mahalaga yon? Kasi yung ebidensya, that will justify the truth. May evidence na talagang itong kapatid na to, sa kabila ng ginawa, sa kabila ng pagtungo nyo ron, walang pagsisisi, magpapatuloy pa rin sa kasalanan. Sa verse 17 ang sabi, if he refuses to listen to them, tell it to the congregation. Announce it to the congregation. Itong kapatid na ito, talagang ayaw tumigil. Bakla pa rin, kabaklaan pa rin. Itong pastor na to, ganun pa rin, bakla pala. I-announce nyo sa kongregasyon para wag pamarisan. Let him be to you as the Gentile and the tax collector. Ano ibig sabihin nun? Turing nyo siya na hindi mananampalataya, katulad ng hintil at ng tax collector. Sasabihin nyo, ang lupit pala ng paghatol sa church, pero yan ang totoo. Kakaiba yan sa lahat ng simbahan ngayon na puro pangungunsinte at gagamitin yung talata, huwag tayong humatol.
bawal tayong humatol, baka tayo ay hatulan. Pero dito sinasabi kung anong dapat gawin sa nagkakasala. Itutuwid, pupuntahan, hahayaang magsisi. Pero kung hindi, ituring niyong makasalanan. The church must correct. Ganon din ang sinasabi ng unang Korinto 5 eh. For what have I to do with judging outsiders? Hindi ko dapat hatulan yung mga nasa labas. Are you not to judge those who are within the church? But those who are outside, God will judge. Pero yung nasa loob, yun ang dapat nating hatulan. Remove the wicked man from among yourselves. Yan ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Di po ba? The church must correct and restore believers who persist in sin. Kaya ano po nangyari kay Steven Lawson? Si Steven Lawson, ang founder ng kanyang ministry. Kinikilala po siya hindi lang ng Amerika, kundi halos buong mundo. Sa kanyang katapatan sa paglilingkod, sa kanyang katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi siya naging tapat sa kanyang asawa, nahulog siya sa pangangalo niya. Ano ginawa ng simbahan? Ang simbahan mismo ay gumawa ng kapahayagan, hindi lang sa local congregation, sa buong mundo, na itong si Steven Lawson ay nagkasala. At tinatanggalan nila ng karapatan na mangaral sa simbahang siya ang nagsimula o sa ministeryong siya ang nagsimula. We should correct. Ngayon wala. Palampasan na lang. Ngayon pangungunsinti. Tingnan nyo mga buhay ng mga ito pong yung congressman ngayon, si Benny Abante. Si Bishop Benny Abante. Ano tawag kay Bishop Benny Abante? Crocodile. Ngayon, mali ba paghatol? Hinahatulan ba si Benny Abante? Kasi wala siya sa katotohanan. Kung kanino siya makikinabang, dun siya. Tapos naglitawan ngayon ang katakot-takot niyang kayamanan. Dalawang bagay nga lang yan. It's either corrupt kang bishop na pastor o corrupt kang congressman. Nakakalungkot mga kapatid. 34,000 pesos o 34,000 pesos na Louis Vuitton belt. Nagagandahang mga motor. Tapos magpo-post ka sa social media na may baril ka. Para ano yon, Bishop? Makatwiran ba yon o dapat kang sawayin? Kalungkot. Tapos, Bishop ka. Tuturo ka ng tulip. Magtuturo ka ng salvation by faith. Tama ang turo mo, pero ang buhay mo, sablay. Dapat kang hatulan. Amen? Biblical example, Paul confronting sin in the Corinth church. 1 Corinthians 5, 1-5. Ano po ang sabi diyan? It is actually reported that there is sexual immorality among you. Sa church to may sexual immorality na nangyayari. And sexual immorality of such a kind as does not exist even among Gentiles. Matindi to eh. Sabi yung mga hintil, hindi ginagawa tong mga ginagawa nung nandun sa loob ng Corinthian church. That someone has his father's wife and you have become puffed up and have not mourned instead, so that the one who had done this or have done this deed would be removed from your midst. Hinahayaan nyo lang
Asawa ng tatay niya, inaasawa niya, tinatanggap nyo? Sabi ni Paul, "For I on my part, though absent in body, but present in spirit, have already judged him, who has so committed this as though I were present." Kahit wala ako dyan, sabi ni Paul, hinahatulan ko na ang taong yan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, when you are assembled, and I with you in the Spirit, with the power of our Lord Jesus, deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Bigay nyo kay Satanas yan, para mawasak ang kanyang katawan. Hayaan nyo siyang magdusa. Hayaan nyo pagdusahan niyan yan. Sa ganung paraan, maligtas ang kanyang kaluluwa. Paul rebuked the church for tolerating immorality. He commanded them to confront the sin, not in hate, but for restoration. Ngayon, kung babalik at may pagsisisi na, tanggapin. Amen? Nabalitaan ko po si Steven Lawson ay bumabalik na po sa church kasama ng kanyang pamilya. And I heard that the congregation received him and the family. That he will no longer be the same Steve Lawson as he was before. Amen? May epekto talaga ang kasalanan. So, anong application? Biblical correction should be done in love and not pride. Amen? Now, pangatlo, we should have moral discernment when we judge. This is important. Paghahatol tayo, magkaroon tayo ng moral discernment. Hebrews 5:14, "But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern both good and evil." Para wag tayong hatulan, hatulan natin ang ating mga sarili. Mag-mature tayo para ma-discern natin kung ano yung matuwid at hindi matuwid. Ang biblical example nito maganda, si Joseph. A mature believer can distinguish the right from the wrong. Joseph resist Potiphar's wife. Mababasa natin yan. Genesis 39:7-12. "And it happened after these events that his master's wife set her eyes on Joseph and said, 'Lie with me.' But he refused and said to his master's wife, 'Behold, with me here my master does not concern himself with anything in the house, and he has given all that he owns into my hand. There is no one greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife.'" Anong ginawa ni Joseph? Tumakas siya. "And he left his garment in her hand and fled and went outside." Joseph recognized the temptation as a sin and he fled. Kailangan nating alamin sa ating mga sarili. Ngayon, ang tanong, si Joseph ba na-judge dito properly? No. Kasi nung naiwan niya yung kanyang damit, ito ginamit na ebidensya ng asawa eh. Ginamit na ng asawa ni Potiphar para patunayan na tinetake advantage siya ni Joseph. He was wrongly accused and put to jail. But it doesn't matter. Si Joseph, alam niya in his soul that he judged himself properly and he judged the situation properly. In spite of everything, makakaharap siya sa Diyos ng malinis ang kanyang puso.
Ang application, use discernment to avoid sin and make godly choices. Amen? Pangapat, righteous judgment. John 7:24, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Sa Galatians 2:11-14, but when Cephas, look at this, Cephas is Peter. Nang pumunta si Pedro sa Antioque, sabi ni Paul dyan, I oppose him to his face because he stood condemned. Personally, hinarap ni Paul si Peter dito. Yung kaipokrituhan ni Pedro. Nung pumunta si Pedro sa Antioquia, nakikisalo siya sa mga Gentile eh. Nakikikain siya, nakikipag-fellowship siya. Prior to the coming of certain people from James. Ito yung mga galing sa Jerusalem na dumalaw sa Antioquia para tingnan kung ano nga yung itinuturo ni Paul. Kasi may mga nagbalita sa Jerusalem na tinuturo ni Paul, hindi na dapat sundin ang kautusan, wag nang magpatuli ang mga hentil. Kaya itong mga nagdatingan na to from Jerusalem, pinagtututuli ngayon itong mga Gentile Christian sa Antioquia. Mababasa po natin yan sa aklat ng Galacia. Kaya ang istorya niya, si Paul, sinama niya si Titus, pumunta siya doon, kinlaro niya, ano ba talaga? Kailangan ko bang tuliin itong mga to? Pero ano sabi ng mga alagad, the esteemed leader in Jerusalem? No, you don't have to. Hindi nga nila tinuli si Tito. At pinagkasunduan nila doon, sige, we will minister to the Jews and you are going to do your mission work sa mga Gentiles. Pero dito po, sa talatang ito, ang context, sinaway ni Paul si Peter. I oppose him to his face because he stood condemned. Tapos, I said to Cephas, before everyone, sa harapan ng marami, if you being Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews? So yan po, Jesus commands to judge fairly and truthfully. Biblical example niya, yan, si Peter. Peter's hypocrisy, Galatians 2:11-14. Peter withdrew from Gentile believers out of fear of Jewish criticism. But Paul rebuked him publicly for acting contrary to the gospel. Application, sometimes righteous judgment is necessary to defend truth and correct sin. Ayan po yung mga tamang uri ng paghatol. Judging doctrine and truth, we need to judge the teaching. Church discipline, kailangang hatulan yung mga kapatid na nasa loob ng simbahan, namumuhay ng kaipokrituhan at immoral. Yung moral discernment, kailangan nating matutong bumalanse at tingnan kung ano matuwid at hindi. At yung tinatawag na righteous judgment, yan ang pangapat. Now, puntahan natin ngayon, how to judge rightly. How to judge rightly. If we must judge, how should we do it biblically? Paano ba hahatol ng matuwid? 1, judge with humility. Galatians 6:1. Correct others with gentleness, knowing you too are prone to sin. Diba, hindi naman directly sinabi ni Paul sa kongregasyon agad kung anong kaipokrituhan ni Peter. Kung ating babasahin, ang sabi sa talata kanina, he approached Peter alone. He corrected Peter alone. The Apostle Paul followed the principle of Matthew chapter 18. Ikaw muna. Ngayon ayaw makinig, di magsama ka nang merong kang ebidensya. Pero ang bottom line, kung hahatol, judge with humility. Second, judge with truth. Katotohanan ang nagpapalaya.
Kaya importante ito. Psalms 119, 160, kayo na po ang magbasa. Make sure your judgment is based on God's Word. Hindi personal opinion mo lang. Pag personal opinion mo, hindi yun matuwid na paghatol. Pangatlo, judge with love. Ephesians 4:15. Speak the truth in love. Our goal is to restore and not to destroy. And number 4, judge with mercy. James 2:13. Be merciful, remembering how much God has forgiven you also. Amen? Ngayon, paano natin to i-apply sa ating buhay araw-araw? Una, in personal relationship. Before criticizing someone, ask yourself, am I being fair? Am I being loving? Or am I being judgmental lang? Sa church, if correction is needed, approach with prayer, love, and humility, not pride or harshness. Kapatid yan eh. Amen? Kaya follow the principle on Matthew 18. Sa society, hindi naman natin to kapatid. Ang gagawin mo lang, manindigan ka sa katotohanan. Kung ikaw ay pinipilit na gumawa ng masama, katulad ni Joseph, manindigan ka sa matuwid. Hingin mo sa Diyos ang wisdom na ipaglaban ang katotohanan. Stand for truth. But to do so with grace and wisdom, knowing we all need God's mercy para magawa yun. Iwasang makipag-compromise. Amen? Kung nagnanakaw ang iba, huwag kang magnakaw. Kung nagnanakaw ng oras yung iba, patayo tayo, huwag mong gawin. Manindigan ka sa katotohanan. Pang-apat, sa evangelism, share the gospel with both truth and love, avoiding a self-righteous attitude. Amen? Now, bilang conclusion and final challenge. Una, judgment is not always wrong. Yan po yung pinaka-essence ng teaching na ito. The key is how and why we judge. Amen? Kaya huwag nyo gagamitin yung, huwag tayong humatol para huwag tayong hatulan. Basahin yung konteksto nung talatang binabanggit na yon sa Matthew 7:1-5 para maintindihan kung anong ibig sabihin. Wrong judgment is hypocritical, superficial, condemning, or legalistic. Right judgment is truthful, discerning, restorative, and humble. Final exhortation, when you see sin, respond with both truth and grace. Before you judge others, examine yourself first. Let your judgment be guided by the scripture and not by your emotions. And above all, let your judgment reflect full of truth, full of love, and full of mercy. Saglit po tayong tumungot manalangin. Lord, give us wisdom to judge righteously, humility to examine ourselves first, and grace to reject or reflect your love in all we do. Help us, O Lord, to stand for truth while extending mercy, just as you have done for us. In Jesus' name, Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.